Dito na tayo sa impeachment trial na nabanggit niyo na po. Ang pinaka huling testigo nila na ginamit ay ang mismong pinuno ng NBI. Tingin niyo po ba parang risk din ito sa kanila? Kasi siya ang nagdadala sa imahe ng NBI. Now ngayon, nabubulgar paano sila mag-imbestiga na maraming mga nakapuna doon sa paano sila mag-imbestiga, paano sila maghain ng reklamo hanggang sa umusad, hanggang sa papunta doon sa kaso talaga at maraming mga gakusan na selective yung kanilang pagpili, yung mga pag-decide na ito'y mali, ito'y hindi mali, ito yung ano ko kasi seryoso yung pagkaka-deliver, yung itong hindi ito pasok sa amin, yung mga ganun po, ma'am. Tapos tatlo pang mula taga NBI ang nagtestigo. Walang yung mismong involved kahit nga yung sinasabing binantaan wala ding affidavit, hindi rin humarap. Puro taga NBI na nag-imbestiga na hindi talaga yung first hand na may mga information po. Ano po ang nakikita nyo po dito po, Prof? Well, alam mo, Admar, nalulungkot ako from the days of yung mga batikan na investigador, nalagay dyan si Alfredo Lim, at makikita na maayos pag investigasyon kasi ang basihan ng kaso dun sa DOJ ay yung investigasyon nyo. Kung nakita natin dun sa isa, no, pamali-mali ang date, pamali-mali ang ang subpoena, pamali-mali ang affidavit, anong sasabihin ng DOJ? Paano makakain na ito bago eh? Nang to kita natin kay Pastor Kibuloy, ang tagal na, ilang taon na nangyari ang si Torre pa ang pumunta dyan sa Kingdom, sa Davao para iharas. At nakita naman natin kung paano hindi sinusunod ang rule of law. And yet, nasa kulungan si Pastor, ang kaso hindi mo maintindihan, ano ba yan, tapos na ba o hindi? Nasaan ang witnesses? Bakit nawala na ng saysay ang gobyerno? So, makikita mo from the very start, the design was talagang i-eliminate yung mga critics. At yung pag nakita mo nga dito, nagiging salamin yung testimony nung tatlo na taga-NBI kung paano gumugulong ang hustisya sa administrasyon na ito. Huwag lang natin tingnan siguro dito sa impeachment kasi may iba nang sinampulan. Sinampulan si Pastor Kibuloy, sinampulan si Presidente. Talagang whatever they want, they will get. So, yun yung nakakatakot at makikita mo na may mga iba't ibang tao na talagang sumusunod sa kanila, maituring na malinis eh. Kasi lahat may baho. At kung titingnan mo sa politika, sinong tatayo para sa'yo? Kung ikaw nagganansya, no? Nagganansya ka, allocable, nagganansya ka sa insertion. So maraming mga problemang ganyan Opo. na pag tiningnan mo yung tatlong individuals, may problema talaga sa investigasyon. Opo. Ma'am, kabilang din po sa parang naging highlights, no? Kasi nagamit, habang kasing nag-oral argument yung prosekusyon at depensa sa katauhan ni Congressman Jokno at na-highlight doon na hindi confidential. Ito yung patungkol doon sa mga financial records na gusto nila ipasumpina. Hindi na confidential yung katotohanan. No, ngayon, nagamit itong mga salitang ito habang kino-cross-examine itong si NBI Director Melvin Matibag. Nakita ba talaga dito na may selective justice silang ginawa? Kasi pagdating dito, nabanggit nga ng depensa na so hindi ka naniniwala sa hindi confidential ang katotohanan. So sa future nakikita mo na magagamit itong mga bawat salita na ito na nakuha sa mga unang trial days sa hinaharap po ng mga articles of impeachment na tatalakayin po, Prof. Makikita mo rin na talagang hindi pulido yung trabaho. Kasi, 'di ba yung ruling ni presiding officer,
gagamitin itong mga dokumentong ito hindi sa paghanap ng fault pero to establish a baseline. Nung unang binabasa ni Senator Escudero yung ruling niya, napapailing ako kasi sabi ko, bakit inalaw? Bakit inalaw hanggang vice president, vice mayor? So 20 years yan. Bakit inalaw yung sa AMLA, etc., etc. Pero pag binasa mo at nabasa ko yung desisyon niya kanina lamang, parang indictment sa prosecution yun eh. Kasi wala silang baseline. So paano mo masasabing nag-increase ang net worth ni Vice President? So the fact na pinapakuha yung mga dokumento, uh, questionable na yon, pero yung sabihin mo to establish a baseline to determine whether yung allegation ay totoo, that shows napakahina ng ginawa ng House of Representatives. Kasi isang ka nakakita, meron kang conclusion at ang conclusion mo, ill-gotten wealth, or increase ang net worth, tapos kinunclude mo, nagkamal-kamal ng pera. Wala ka palang baseline. 'Di ba? So kung titingnan mo, parang ginagawa ng Senado yung trabaho ng House of Representatives na dapat yun naman mag-rule ang chair na out of order na immediately i-dismiss mo because wala kang proof. 'Di ba? Ang sabi nga, ang burden of proof is with the prosecution. Kung wala kang proof to prove your allegation, why are you going on a fishing expedition? Yun lang yung issue ko dun sa ruling ni Senator Escudero kasi clearly the baseline was not established. Opo. Ma'am, doon po sa parang paggamit ng NBI director, kasi paulit-ulit ko yung naririnig yung salitang national security na nababanggit din na po. Sa tingin nyo po ba, ma'am, parang hinype lang masyado itong sinasabi nilang banta ni VP Sara against kay PBBM para mapasok doon sa national security issue at kumbaga para ma-justify nila yung kanilang mga reklamo na merong betrayal of public trust. Tapos sinasabi pa nila na merong pattern of violence daw, pero yung unang pinagbasehan nila isa't kalahating dekada nang nakalilipas, Prof. Mm. Tama yun, Admar, ha? At idadagdag ko dyan, meron pa silang sundot na ginawa na posible ang pwedeng isa sa maggagawa niyang bantang yan ay ang mga security elements ng Vice Presidente. Abay, ako'y nagugulat doon dahil ang security ng Vice Presidente galing sa Estado, galing yan sa Presidential Security Group. Sila na rin ang nagbalasan ng Presidential Security Group, sila na rin ang kumuha ng mga tao sa Vice Presidente, sila na rin ang nag-assign. So, kung pinagdududahan mo pati ang elements ng Presidential Security Group at bigla kang magkakabig na ang cover niyan ay national security, mahahalata ka talaga na wala ka rema. Kasi kumukuha lamang ng cover na national security para iangat yung banta at sabihin, o kita mo, nag-oath yan, hindi ba yan betrayal of public trust? Pero walang proof. 'Di ba? Hindi nga nag-complain yung tatlo na sinasabing siya yung target ng kanyang threat. Walang complaint. Hindi nila inimbestiga. Saan ka nakita ang investigasyon open source? Ngayon ako nakarinig na investigasyon na sa level ng Vice Presidente at ang sinasabi nga yung tatlong matataas mataas si Presidente at si Speaker, at tapos wala naman silang proof. So yun ang nakakapagtaka dahil sa buong 9 days umiikot lamang sa storya na nag-imbestiga pero wala silang personal knowledge. Nag-imbestiga pero hindi nila kinausap si Vice Presidente. Ano ba itong threat mo? No? Nag-imbestiga open source. Ngayon lang ako, wala man lang sinasabing human intelligence, signal intelligence. Wala siyang sinasabi. Tapos meron siya dong sinabi na
pursuant to the 5 protocols of investigation na ginagamit ng Secret Service. Wala ho tayong Secret Service, no? At ibang-iba ang FBI, sa NBI, mas lalo na ang Secret Service. So, pag tiningnan mo yung pagsasalita nitong si Matibag, alam mo yung pinagsama-sama lang na kwento, Admar, at ang conclusion niya ay continuing threat. Kasi kung continuing threat, edi dapat saan ka man nakakita continuing threat in 6 months pa lang nila malalaman kung sino. So, makita mo talaga, chismis. Opo, hearsay. Sabi nga, hearsay or Hearsay. chismis. Pero ito po, ma'am, di ba merong podcast, 2025 ata yun, na itanong. Pinakita din ito sa, sa impeachment trial, natanong ang Pangulo kung siya ba'y bukas for reconciliation, lalo na sa mga Duterte. Tapos, sinabi niyang bukas siya. Parang nagtugma ba yun sa meron akong banta mula sa pangalawang Pangulo, tapos bukas ako na makipag-reconcile? Oo. Tama ka, Admar, at kilala natin kung sino yung broadcaster na nag-interview no, na pinipilit na magkasundo. Kung talagang merong banta, hindi siguro dapat ganun ang magiging wika ng Pangulo. So, makikita mo pa iba-iba ang storyline nila, at dito lang sa impeachment, talagang dinidiin lang na continuing threat daw yon. Kahit nga yung pinadefine sa kanya, what is a continuing threat, hindi niya masabi. So, hindi ko maintindihan itong ating investigation arm, no? Na kaya mahirap na ang ilagay mo ay katulad ni Matibag na politiko. Bakit politiko? Dahil set din siya ng PDP, no? Para maging investigator, no? Wala naman sa kanyang background yung pagiging investigator, no? Hindi katulad ng dating judge, dating pulis na talagang alam mo, ginagawa nila yon. Ito, pag tiningnan mo, sabi nga niya, 29 years na lawyer, former dean, at saka NBI. Alam naman natin kung bakit siya na italaga bilang NBI. Opo, ma'am. Pag-usapan naman natin yung nag-viral din mga 2 months ago na pagbabanta naman doon sa Mel Sabio ba yun? Hindi ko alam. Nag-viral din ito. Merong marahas din ng mga gamit na pananalita. Ikumpara naman natin doon po sa sinasabi nilang banta sa pangalawang Pangulo na sinabi niya, meron na akong nakausap na in case na ganito ang mangyari. Kung ikukumpara mo doon, inamin din ni Matibag na meron din siyang, kumbaga, aminado siya doon sa salitang emotional outburst dahil din sa bugso na kanyang damdamin, kaya nabigkas din niya yun. Ano po masasabi niyo po dito, Prof? Doon mo lang makikita, Admar, ang different rules for different people. Makita natin doon, it was a video that was, going viral sa internet na minumura niya at pinagbantaan at sinabi, no? So makikita mo yung gigil, yung galit nandoon, pero sa kanya it doesn't show any pattern. Kay Vice Presidente may pattern. So makikita mo, maganda nga at nasabi yon kasi talagang inamin naman niya na siya yon at humihingi siya ng dispensa. So, kung i-compare mo yung pag-alsa ng damdamin at pagsabi ng ganon, anong pinagkaiba nun sa sinabi ni Vice Presidente? Yung kay Vice Presidente talagang may rason kung bakit siya nagkaganon dahil ang mga tao niya iniipit. Ito, personal sa kanilang dalawa nung kanyang hinahamon. Tsaka wala pa daw ebidensya kung gagawin niya. Walang ebidensya. Naku po. Opo, diba? Ito pa, ma'am. Di ba sa unang bahagi ng kanyang pagpresenta sa kanya bilang witness, yun nga, nabanggit niya, tinatanong na 29 years bilang abogado, dating opisyal ng gobyerno sa panahon ni PGMA, sa panahon ni PRRD, naging dating din. No? Pero parang nabasag agad, Prof, maliban doon sa klase ng pag-iimbestiga nila, doon sa yung asawa pala niya na congresswoman ay endorser ng impeachment at naging kolumnista siya na maraming mga artikulo
na banat laban sa pangalawang pangulo, Prof. Oo, alam mo, kung pattern lamang ang pag-uusapan, buti bining up ni Attorney Binluan yung pattern ni Matibag kasi it shows the kind of character he has. Walang qualm sa kanya na sinama pa niya yung asawa niya na merong mga allocables, no? Walang qualms siya na tawagin na ganon ang vice presidente, no? At kung titingnan mo bakit yan tinawag, siguro tingnan nyo na lang at tanungin nyo kung anong nangyari nung nasa PDP laban siya. So makikita mo na personal ang issue ni Matibag kay BP Sara, the fact na hindi ka naman sinabina at sinabi mong ikaw ay may training na pupuntahan and yet after 2 days, nandiyan ka. Why are you there? Because it's part of the propaganda to spin the issue on the character of the vice president. Wala naman siyang sinabing evidence, no? Kaya nga parate ang sinasabi natin, ano ba ang probative value ng testimony ng tatlo? Yung una, no personal knowledge. Yung pangalawa, ang daming mali-mali sa form, no? Tapos pag tinanong, no personal knowledge. Ito, si Matibag, ganun din. Tatlong sunod-sunod na sinabi niya, no, no, no. So, what is the proof? Kung yan ang pinakamalakas na charge as claimed by the prosecution, certainly hindi yan nakaapekto sa taong bayan na nanood. Kasi makikita mo naman ang reaksyon nila sa bawat sinasabi.